Nantipon ng mga leader na Arabo sa Pransya para sa Gipito Summit na tampok ang bagong kasunduan ng US at Iran. May upuan sa mesa ang UAE, Qatar at Ehipto, kasama ang mga pandaigdigang leader para talakayin ang katatagan sa gitnang silangan. Ginagamit ni Pangulong Abdel Fattah el-Sisi ang summit para ipakita ang papel ng Ehipto bilang pangunahing kaalyado ng Washington at tagapamagitan sa Gaza at diplomasya ng US at Iran. Pinalalakas ng US ang suporta sa impluensya ng Ehipto sa rehiyon. Kasama natin si Dalia Ziada, iskolar ng Gitnang Silangan at Washington Coordinator sa EastGap para talakayin ito. Dalia, tuwang-tuwa kaming kasama ka sa I-24 News English tungkol sa G2 Summit, lalo na kay Sisi. Ano nga ba ang inaasahan niya kay Trump? Salamat, Nicole. Laging karangalan kang makasama. Kaya para mailagay sa tamang konteksto, kailangan nating ihambing kung paano tinanggap ni Pangulong Trump ang iba't ibang leader mula sa gitnang silangan. Una, si Mohammed bin Salman, ang puronong prinsipe ng Saudi Arabia na maaring ituring na pinakamahalagang leader pagdating sa Iran at sa mga kamakailang kaganapan sa rehiyon, ay sinadyang hindi dumalo. Sa tingin ko, iniiwasan niyang makita si Pangulong Trump dahil hindi siya masaya sa nangyayari. Ang dalawa pang leader ng Gulpo na natira at siyang nangunguna ngayon sa usapan tungkol sa gitnang silangan ay sina Prinsipe Tamim ng Qatar at Pangulong Mohammed bin Zayed ng United Arab Emirates. Nagkaroon si Pangulong Trump ng 30 minutong bilateral na pagpupulong kabilang ang mga tanong mula sa mamamahayag. Hindi nila tinalakay ng detalyado sa totoo lang sa mga pagpupulong na ito ang sitwasyon sa Iran. Pero si Pangulong Trump, syempre, sinamantala niya ang pagkakataon para ipahayag ang pananaw ng US sa mga leader ng Gulpo. Ihambing mo ito kay Pangulong Sisi ng Ehipto na kamakailan lang ay nakipagkita kay Pangulong Trump ng mga 2 o 3 minuto lang sa gilid ng round table kasama ang mga leader ng gitnang silangan. Talibas sa balita ng media ng Ehipto, wala siyang bilateral na pagpupulong o pagkikita kay Pangulong Trump at kaya hindi ito nangyari na isang napakahalagang palatandaan na ang naratibo sa Washington tungkol sa Ehipto ay hindi na ang Ehipto ay masyadong malaki para bumagsak. Mahalaga pa rin ang Ehipto pero lumiit na ang papel nito. Ang naratibong nito o pananaw ay nabawasan na lang sa pagtingin sa Ehipto bilang isang mahalagang manlalaro na sinusubukan na yung baguhin ang pamunuan ng Ehipto sa pamamagitan ng muling pagtutulak sa usapin at naratibo ng Gaza. Kaya ba ginagamit ng Ehipto ang kasunduang ito ng US at Iran bilang pagkakataon para ibalik ang usapan sa Gaza at muling kontrolin ang naratibo tungkol dito? Sa kasamaan palad, ganito nga ang nangyayari. Kaya ang Gaza para sa Ehipto ang pinakakumikitang proyekto ngayon. Hindi na ito sikreto. Mayroong matinding krisis sa ekonomiya sa Ehipto na tumatagal na ng halos 7 taon na yon. Tuloy-tuloy ang pagdurusa ng mga tao at syempre dumarami ang galit nila sa kanilang mga pinuno. Upang mapunan ito, madalas gamitan ni LCC at ng kanyang grupo ang internasyonal na exposure at pakikisalamuha sa mga pandaigdigang leader. At inilalapit ang mga isyong panrehiyon tulad ng Gaza, Iran at iba pa sa usapan. Bilang kabayaran kung bakit kailangang harapin ng mga tao sa loob ng Egypt ang krisis sa ekonomiya na ito. Para sa Egypt, sila pa rin ang pinakamahalagang manlalaro sa Gaza dahil malapit sila roon. Sa kasamaang palad, panig sila sa Hamas. Hindi sila nasa tamang panig, hindi sila panig sa Israel, hindi sila panig sa kapayapaan. Isa pong nangyari kahapon, matapos gawin ang pasunduan, ang Foreign Minister ng Iran, si Arab G, isa sa mga unang opisyal na kanyang kinuntak ay ang Foreign Minister ng Egypt upang pasalamatan siya sa kanyang partisipasyon sa pagpapatuloy ng usapan sa mga bansa sa Gulf at sa paghikayat sa kanila na mangyari ang kasunduang ito. Na talagang nakaka-interes dahil tila ang Egypt ay kasali rin dito sa likod ng mga eksena at sa isang negatibong paraan. Pagkatapos makipag-usap kay Emir ng Qatar, sinabi ni Trump na hindi mag-i-invest ng pera ang US sa Iran. Pero paano ang ibang bansa tulad ng Egypt? Sabi ng administrasyon, pwedeng pundohan ng GCC ang bahagi ng rekonstruksyon ng Iran. Pero bakit sila magpapadala ng pera sa Iran kung inatake ng Iran ang kanilang infrastruktura? Ayusin muna nila ang kanilang lugar. Kaya sasabihin ko sa iyo, isipin mo, tingnan mo mula sa pananaw nila. At hindi ko naman sila pinantatanggol, nakakainis talaga ang buong sitwasyon.
Ang kasunduang ito, kasama ang revolusyonaryong gwardiya ng rehimeng Iranian na pumatay ng 10,000 sarili nitong mamamayan, ay nagbabanta na baligtarin ang lahat ng magagandang nagawa ng Israel kamakailan. Ibig kong sabihin sa pagbuwag ng Iranian militia at pagprotekta sa maraming bansang Arabo laban sa kanila. Kapansin-pansin kung paano ang mga estado sa Gulpo na dating inatikik ng Iran nang walang sapat na dahilan ay ngayoy bukas na ang mga kamay sa Iran at nagsasabing magsimula ng bagong pahina. Ang problema, wala namang mapupuntahan ang mga ito. Hindi mawawala ang Iran o ang mga estado sa Gulpo. Hindi na nila mapagkakatiwalaan ang Estados Unidos bilang isang kaalyado na maari nilang sandalan. Hindi nila magawang magkaroon ng maayos na relasyon sa kanilang pinakamalakas na kaalyado at pinakamalakas sa rehiyon. Pinakamalakas na kabayo sa rehiyon ang Israel, kaya gusto nila e pangkaalyado. Nalilito tuloy sila. At masasabi ko rin na mayroong uri ng diplomatikong digmaang sibil sa Gulpo sa kasalukuyan. Sila ay talagang hati-hati kung paano nila itutulak ang kanilang mga sarili pasulong, kung paano itutulak ang Gulpo pasulong, at kung paano itutulak ang rehiyon pasulong, lalo na sa lahat ng mga sensitibidad na nabanggit ko sa iyo. Kaya papunta tayo sa mga interesanteng panahon. At masasabi ko na ang akses ng kasamaan ay nakapuntos laban sa akses ng kabutihan. Dahil sa kasunduang ito, sa kasamaang palad. Masaya kaming makasama ka, Dalia Ziada. Ang ganda ng pananaw mo. Salamat sa pagsama.